Makinig sa mga turo ng banal na salita ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 16, verses 19 to 31, and I read it for you. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. And at his gate lay a poor man named Lazarus, covered with sores, who longed to satisfy his hunger with what fell from the rich man's table. Even the dogs would come and lick his sores. The poor man died and was carried away by the angels to be with Abraham. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was being tormented, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. He called out, "Father Abraham, have mercy on me," and sent Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am in agony in these flames. But Abraham said, "Child, remember that during your lifetime you receive your good things, and Lazarus in like manner evil things. But now he is comforted here, and you are in agony. Besides all this, between you and us a great chasm has been fixed, so that those who might want to pass from here to you cannot do so, and no one can cross from there to us." He said, "Then, Father, I beg you to send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may warn them, so that they will not also come into this place of torment." Abraham replied, "They have Moses and the prophets, they should listen to them." He said, "No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent." He said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, neither they will be convinced even if someone rises from the dead." Alam po ninyo, mahilig po tayo sa mga aparisyon, mga kababalaghan, mga bagay na hindi maipaliwanag. Ito po'y dinudumog ng mga tao, lalong-lalo na kung ang nabalitaan ay nakapagpapagaling o kaya may nagpakita sa lugar na ito. Ito po'y dinudumog, ito'y pinipilahan, ito'y nababalita. Ngunit sa ating pong pagbasa ngayong araw na ito, sa bandang huli po ng binasang Ebanghelyo, may isang babalang binitawan, si Abraham. Ang sabi po dito, "If they do not listen to Moses and the prophets, neither will they be convinced even if someone rises from the dead." Bakit po nasabi ito ni Abraham? Sapagkat ang mayamang tao na nung siya ay nabubuhay pa dito sa mundo ay talaga namang nabubuhay ng magarbo, ang sasarap ng pagkain, may suot na magagarang damit, samantalang ang isang tao namang nasa kanyang tarangkahan ay namumuhay bilang isang dukha, punong-puno ng sugat, dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat. Nagkataong namatay sila. Ang mayamang magarbo at maluho sa buhay ay napunta sa Hades. Samantalang ang mahirap na tao naman ay napunta kasama ni Abraham sa kalangitan. Kaya ang sabi ng mayamang tao, sana po kahit man lamang ang kanyang daliri, ang dulo ng daliri, ay utusan po ninyo na ito ay ilagay sa tubig nang sa gano'y malamigan lamang ang aking bibig, sapagkat napakainit dito ang kanyang wika. Kaya ang sabi niya kay Abraham, "Amang Abraham, baka naman maaari mong pabalikin sa mundo para masabihan niya ang aking mga kapatid
nang hindi mapunta dito at maranasan ang pambihirang init at parusa na nararanasan ko. At ito po ang naging tugon ni Abraham sa taong mayaman. No? Kahit na magpakita ang patay sa kanila, hindi pa rin sila maniniwala. Kailangan nilang makinig sa mga turo ng mga propeta at ng batas. Gaano po ba tayo naniniwala sa salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay naglalaman po ng buhay. Ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng espiritual na gabay kung papaano po tayo mamumuhay dito sa mundo. Hindi na po natin kailangan ng isang taong muling mabubuhay para lamang tayo ay maniwala na totoo ang sinasabi ng Panginoon sa Kanyang salita. Sapagkat narito na ang mga babala, narito na ang mga kababalaghang ginawa ng Panginoon, narito na ang ating gabay patungo sa kalangitan. Habang tayo ay nabubuhay, habang tayo po ay malakas pa, habang tayo ay nakakakita at nakakarinig, nakakalakad at nakakadama, sana po'y magamit natin ang ating buhay para sa pagkakawang gawa, para sa pagmamahal, para sa pagpapatawad, para sa pag-intindi sa ibang tao, para sa pagtulong sa mga mahihirap o nangangailangan, at para sa pagmamahal at pagpapalalim ng debosyon sa ating Panginoon. Nang wala tayong pagsisihan sa bandang huli. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, turuan mo po kami na mapalalim ang aming pananampalataya sa iyo. Mahal po namin kayo at nais po naming makasama kayo hanggang sa dulo ng aming buhay at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.